Sa labas ng bagong tatag na kagawaran ng espiritual na edukasyon sa Chingcheng University, isang dambuhalang dagsa ng mga sabik na aplikante ang nagkakagulo dahil muli na namang napuno ang lahat ng mga puwang para sa rehistrasyon. Ang lahat ay nag-aagawan na makapag-sign up dahil lamang sa maalamat na reputasyon ng sealer. Masayang pinag-uusapan ng mga estudyante kung paano nito iniligtas ang kanilang unibersidad mula sa isang mapanganib na fire anomaly bago pa man ito tuluyang sumikat at makilala sa buong mundo. Ikinukwento nila ang mga detalye kung paanong ang militar maging ang Spirit Association ay hindi man lang makayanin ang magkasabay na bantanan yang at sky fire anomalies, hanggang sa umaksyon ng sealer at napakadaling pinabagsak ang mga ito. Sa loob naman ng gusali, tuluyan ng natabunan ng dambuhalang trabaho ang mga staff. Ang listahan ng mga naghihintay para sa talent testing ay umabot na hanggang sa susunod na buwan, at kahit pa itinaas na ang mga entry requirement ay wala pa ring nakapigil sa tindi ng hype ng mga tao. Ipinunto naman ni Su Jingying na ang ganitong dagsa ay sanhi ng labis na katanyagan ng sealer, dahil ang bawat isa ay sabik na malaman ang sarili nilang potensyal sa cultivation. Bigla na lamang may dalawang aplikante na buong kumpiyansang lumampas sa mahabang pila, kaya naman binalaan sila ng mga staff na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsingit. Agad namang nagpakilala ang binatang lalaki bilang si Lu Xing, ang Student Council President, na kasalukuyang may kasamang isang pamilyar na mukha, ang dating kasintahan ni Fang Yi na si Chu Qingli. Magalang na nakiusap si Lu Xing na makita ang isa sa mga top research professor doon. Nang mapagtanto ng mga staff na si Lu Xing pala ay may kamag-anak na isang mataas na professor sa mismong Spirit Association, mabilis na nagbago ang kanilang pakikitungo at agad silang pinapasok sa testing area. Nahulaan naman ni Su Jingying na si Chu Qingli ang sasailalim sa pagsusuri, napansin niya na bagaman mababa pa ang kasalukuyang ranggo ng dalaga, baka mayroon nga itong magandang nakatagong potensyal sa loob. Habang nararamdaman ang mabibigat na titig ng mga high-level examiner, kinakabahang naitanong ni Chu Qingli sa sarili kung napapansin ba ng mga ito na kamakailan lang siya nagtagumpay na makatapak sa creation realm. Mabilis niyang iwinaksi ang kaba at ngumiti ng may kumpiyansa, sigurado siyang hindi siya bibigoan ng kanyang talento, at naniniwalang ang pagsusuring ito ang gag-abay sa kanya patungo sa susunod niyang malaking breakthrough. Lumapit si Chu Qingli sa scanning platform at huminga ng malalim upang pakalmayan ang kanyang sarili habang umaandar na ang makina. Mapait niyang nalaala ang masakit niyang karanasan noong mag-breakthrough siya patungong creation realm. Muntik na niya itong ikamete, at hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung bakit naging napakarahas ng proseso nito kumpara sa nararanasan ng iba. Kahit si Lu Xing ay nagsabi sa kanya na mas naging madali ang sarili nitong pagunlad. Gayunpaman, determinado siyang gamitin ang koneksyon niya rito upang umakyat sa matataas na ranggo, anuman ang mangyari. Labis niyang ikinagagalit kung paano winasak ng spiritual energy revival ang kanyang marangya at komportableng buhay noong araw. Bago pa man magbago ang mundo, hinding-hindi niya ipagpapalit ang isang katulad ng kanyang ex-boyfriend na si Fang Yi para sa isang hindi gaanong kaakit-akit na lalaki tulad ni Lu Xing. Nagsimula ng umugang ang scanner, sabay nagpakawala ng isang dagsa ng mabigat na enerhiya direkta sa kanya habang pilit niyang pinatatatag ang tayo sa platform. Nagtaka siya kung bakit nahihirapan pa rin siya ng ganito, at kung bakit ang bawat pagsusuri ay tila isang parusa para sa kanya. Habang nanunood mula sa control room, napansin ng opisyal na halos hindi man lang siya umabot ng 10 segundo sa ilalim ng ganoong pressure. Tinansya niya na ang kanyang energy engravings rate ay mababa sa 70%, kaya naman sinabi nitong ang kanyang talento ay maituturing lamang na karaniwan at walang ibubuga. Sinubukan pa siyang ipagtanggol ni Lu Xing at sinabing ang determinasyon ay kayang magpuno sa kakulangan ng talento. Subalit nang matapos ang scan ng makina, lumabas na ang kanyang wood attribute ay lubhang ordinaryo lamang, na tuluyan ng nagpabagsak sa kanilang mga pangarap. Tumawa ang examiner at ipinaliwanag na dahil maaga niyang nakuha ang kanyang kapangyarihan, naabot na niya agad ang kanyang limitasyon at hinding-hindi na makalalampas pa sa ikalawang antas ng creation realm. Nang subukan ni Lu Xing na gawa ng paraan ang sitwasyon, nilinaw ng opisyal na bagaman hindi ito kwalipikado sa elite department ng Tai City, maaari niya itong bigyan ng pwesto sa mas mababang sangay sa Chingcheng bilang paggalang na lamang sa kanilang koneksyon. Pagkalabas ni Chu Qingli sa testing room, nagsimula ng magingay at magreklamo ang mga tao sa labas.
Labis silang nainas na ang isang may mababang marka ay nakakuha ng pwesto sa pamamagitan ng hayagang palakasan at favoritism. Mapang-asar nilang ipinunto na maging ang mga taong mas may matataas na potensyal ay nagawa nilang tanggihan. Nagngalit sa galit si Chu Qingli, subalit binaliwala niya ang mga kritiko at tinawag silang mga hanggal na walang karapatang humusga sa kanya. Sinabi niya sa sarili na bilang isang maagang awakener, nararapat lamang sa kanya ang espesyal na pagtrato. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mababang score sheet, napilitan siyang tanggapin ang mapait na katotohanan na hinding-hindi siya makatatayo sa tabi ng makapangyarihang sealer. Naniniwala si Chu Qingli na isang maalamat at napakalakas na nilalang lamang ang karapat-dapat sa kanya, habang buong kapita namang pinagsisisihan na ang magulong espiritual na pagbabagong ito ng mundo ang sumire sa kanyang pagkakataon na makipagbalikan sa kanyang ex. Sinubukan siyang aluhing ni Lu Xing at sinabing ang opinyon ng tester ay hindi pa pinal. Iminungkahi niya na maaari nilang gamitin ang teknolohiya ng artificial na kristal ng kagawaran upang puwersahing palaguin ang kanyang lakas kung sakaling mabaigo ang likas na pagsasanay. Sa matinding determinasyon na patunayang tama ang kanyang mga naging desisyon, sumumpa si Chu Qingli na magiging mas malakas siya kaysa kay Fang Yi, dahil sa kanyang isip, ang kanyang ex ay isa pa ring walang kwentang talunan na hinding-hindi makapapasok sa elite department na ito. Sa loob naman ng mga tanggapan ng kagawaran, inamin ni Su Qingying na ito ang unang pagkakataon na hindi siya sumang-ayon sa plano ng sealer. Ipinunto niya kung gaano katindi ang naging pakikipaglaban ng matandang henerasyon kasama ang pamahalaan upang ihanda ang landas na ito. Ikinatwiran niya na sa mapanganib na bagong erang ito, ang pagbibigay ng libreng kapangyarihan at mga artificial na kristal sa mga mahihinang tao ay gagawa lamang sa kanila na maging madaling target para sa mga walang awang high-level hunters. Seryoso siyang nagtaka kung ang paglulunsad ba ng pambansang cultivation program ay makatutulong upang makatuklas ng mga tunay na talento, o baka naman dinadala lang nila ang buong nasyon patungo sa isang dambuhalang sakuna. Nang asarin naman siya ng kanyang mga kasamahang staff dahil sa tila pag-aalinlangan nito sa kanilang minamahal na commander, mabilis na sumagot si Su Qingying at inaming nag-aalala lamang siya na kapag nabigo ang eksperimentong ito, ang publiko mismong sisisi sa kanyang boss para sa pinsala. Samantala, doon naman sa headquarter ng Spirit Association, bigla na lamang nabahing si Fang Yi sa gitna ng isang high-level meeting, na agad naman niyang idinaan sa isang pilit na tawa. Ipinunto ni Guyuro na ang isang top-level cultivator na tulad niya ay may ganap na proteksyon laban sa mga karaniwang sakit, kaya naman ang biglaang pagbahing na iyon ay walang loikong paliwanag. Nagbiro naman si President Yi Xiao na dahil napakarami ng naipong internasyonal na pangkat ng sealer, malamang ay mayroon siyang dambuhalang hukbo ng mga kaaway na palihim na nagsasalita ng masama laban sa kanya. Napagtanto ni Fang Yi na ang biro ng kanilang presidente ay maaaring totoo, at malamang ay may mga taong may mapapait na loob ang kasalukuyang nagrereklamo laban sa kanya sa mismong sandaling ito. Sa pagbabalik nila sa seryosong usapin, opisyal na inaprubahan ni Fang Yi ang pambansang tour, sabay pagsang-ayon na ang isang malawakang pampublikong kampanya ang eksaktong kailangan nila upang itaas ang moral ng buong bansa. Ipinaliwanag naman ni Yi Xiao na ang plano ay isama ang sealer at ang bagong Metal Throne Master na si Lin Yi upang libutin ang mga bagong itinayong paaralan. Nabigla si Fang Yi at nagtanong kung pumayag na ba agad ang kanyang pinsan. Kinumpirma naman ni Guyuro na masayang tinanggap ni Lin Yi ang alok ng walang pag-aalinlangan, at partikular pang nakiusap na simula ng tour sa Chuan City at Yuan City. Napagtanto ni Fang Yi na ito ay isang matalinong hakbang. Ang Chuan City ay ang lumang tahanan ng kanyang pamilya, samantalang ang Yuan City naman ay nasa ilalim ng pamamahala ni Lin Yi. Ang dalawang liblib na lugar na ito ay nahihirapan sa pagtuklas ng mga top talent at nangangailangan ng tulong ng isang throne master para sa kanilang mga paaralan. Dahil proud sa matalas na pakiramdam ng kanyang pinsan, tumayo si Fang Yi upang selyuhan ang kasunduan, subalit nakiusap na ilihim muna ang kanyang pagdalo sa mga opisyal na anunsyo. Masayang sumang-ayon si Ye Xiao, sabay tawa na ang pagpapanatiling lihim ng kanyang presensya ang pinakamagandang paraan upang mabigla ang mga estudyante kapag ang pinakamalakas na mandirigma ng mundo ay biglang pumasok sa silid. Hindi nagtagal, ang unang pangkat ng mga estudyante sa sangay ng Chingcheng University ay nagtipon-tipon sa malawak na field para sa kanilang opisyal na seremonya matapos makumplito ang kanilang paunang pagsasanay.
Pinuri ng principal ng unibersidad ang kanilang pambihirang pag-unlad at determinasyon bago ibinalita na nakakuha sila ng isang maalamat na guest speaker. Ipinakilala niya ang pinakadakilang kampyon ng bansa, walang iba kundi ang mismong Siller, na kalmadong naglakad paakyat sa entablado sa gitna ng pagsabog ng mga confetti at malalakas na palakpakan. Labis na nabigla ang mga estudyante nang makita kung gaano kabata at kagwapo ang kanilang tagapagligtas, na agad namang nagpabulaan sa mga maling bali-balita na siya raw ay isang matandang lalaki. Habang ang nagkakagulong karamihan ay naghihiyawan para sa kanilang idolo, si Chu Qingli naman ay naiwang nakatayo na tila naging yelo sa gitna ng karamihan, tuluyan nang nawala ng bawat lakas at laman ang kanyang isipan nang mapagtanto na ang maalamat na Siller na sinasamba ng buong mundo ay ang itinuturing niya palang walang kwentang ex-boyfriend, si Fang Yi.